para masolusyonan yung problema nila na hindi nila alam. Gusto ko munang tulungan yung sarili ko para dumating sa point na hindi na nila kailangan ng tulong sa akin. Ako na yung kusang magbibigay nun. Supposed to be, gano'n naman talaga dapat eh. Yun ang totoong pagtanaw ng utang na loob, kusang pagbibigay. Sa magulang sa magulang, kusa yun. Pero hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang. Ang nararapat ipagtipon ng mga magulang ang mga anak. Obligasyon ng magulang mo na magpamana sa'yo. Hindi mo obligasyon. Tag-ina mga magulang ngayon, nakakadiri. Puta, kinakain nyo yung pinaghirapan ng anak ninyo, nakakadiri kayo. Dirin-diri talaga ako sa ganyan. Alam mo, okay lang yun kung kusang ibinigay pero para pilitin ka sa isang obligasyon, 21 anyos ka pa lang, wala ka pang anak, wala ka pang asawa. Ang gusto, lahat ng pera mo, bigay mo sa kanila. Putang inang mga magulang yan. Hindi ko maintindihan yung ganyang konsepto eh. Totoo, hindi ko talaga maintindihan yung ganyang konsepto. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung audacity nila para sila yung mga magulang, nauna silang mabuhay dito, nauna silang tumanda, nauna nila makita ang mundo, dapat kabisado na nila sistema ng mundo, pero sila pa yung humihingi ng pera sa mga anak nila kahit kaya naman nila talaga nila magtrabaho. Uubusin nila sa kapritsyo yung putang inang perang pinaghirapan nila, tapos hihingiin lahat ng pera mo. Tangina, hindi ko maintindihan logic dyan. Saan galing yung tanginang logic na yan? Walang kakwenta-kwentang basurang klase ng logic ng mga magulang natin. Hindi ko talaga maintindihan kung saan galing yung ganyan logic. Basura. Tangina. Nga, mukhang tama nga talaga yung desisyon mo. Lumayo ka na lang muna. Kasi gaya lang nga ng sabi ko, hindi mo gugustuhin na maipit sa isang senaryo na yung magulang mo magkakasakit, hindi mo kayang ilabas ng ospital kasi lahat ng panahon na okay naman sila at wala namang sakit, lahat ng pera mo, binibigay mo lang sa kanila kasi puwersado, hinihingi nila lahat. Kuha mo? Saka sa comment ni Ron's Gaming, totoo masarap maging breadwinner, depende sa pamilya. Totoo po, kaso, hindi naman din masarap lang maging breadwinner pag malakas ka. Sarap maging breadwinner. Masarap magpauto, masarap magpakatanga pag malakas ka. Pero pag may sakit ka, dyan na ngayon magkakatalo kung sino talaga totoong tutulong sa'yo. Tignan natin ngayon pagka-breadwinner mo. Masarap lang magpaka-breadwinner, magpakatanga, magsustento sa mga bobo, sa mga gago, sa mga tamad, sa mga nang-uutong mga klase ng mga kamag-anak pag malakas ka pa. Pero pag tumanda ka, tignan natin ngayon. Ano ngayon ang mangyayari? Pag tumanda ka, you will repeat the same cycle that has happened to you. Wala ka naman choice eh. Di ba? Inipit mo yung sarili mo, nagpaka-breadwinner ka, tapos, ang kasunod na niyan, kahirapan pagtanda mo. Bakit? Hindi na parehas yung lakas ng katawan mo eh. Yung dating binibenta mo, nababayaran ka ng mahal, yung lakas ng katawan mo, hindi na ganun ang bayad sa'yo ngayon. Bakit? Matanda ka na eh. Sinong gustong mag-hire sa matanda? Diba? Ang pinakamabigat na parte dyan, yung tangina, pag tumanda ka, tas wala kang pinagkatanda, tas wala kang kapera-pera, putang ina, good luck ngayon kung yung mga pinag-breadwinneran mo, makakuha ka ng kahit konting tulong pabalik. Naku, putang ina, Pilipinas. Ay, nako Pilipinas. Kayong mga uto-uto, bahala kayo sa buhay nyo. Wala namang masama dyan eh, diba? Kung gusto nyong magsustento sa mga tamad, problema nyo na yan. Problema nyo na yan. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pagsisihan nyo na lang, pag tumanda kayo, pag tumungtong kayo ng 50, di na kayo makahanap ng trabaho. Panoorin nyo ngayon kung paano kayo lalamunin yung mga putang inang pinagsustentuhan yung mga hayop. Panoorin nyo kung paano kayo sustentuhan ng mga hayop na mga inalagaan nyo mula pagkabata ninyo. Lahat na lang ng pera nyo, binibigay nyo sa mga hayop na yan. Tignan nyo. Pag isang beses lang hindi kayo makapagbigay sa mga hayop na yan, tingnan mo, kayo mismo lalapain yung mga yan. Walang pinagkaiba yan sa nag-alaga ka ng tigre. Wild animal. Pinakain mo ng pinakain mula pagkabata. Pagdating ng matanda siya, nagutom siya, ikaw ngayon yung kinain. Tangina, nakakasuya na yan. Kitang-kita ko yung cycle na yan sa iba-ibang panig ng Pilipinas eh. Regardless na kung anong kultura, kitang-kita ko yung sistema na yan sa buong panig ng Pilipinas. Nakita ko yan sa Kristyanismo, sa Islam, sa Buddhism, sa born again, sa Mormon. Nakita ko yan sa halos lahat ng religion basta nandito ka sa Pilipinas. Gawain talaga ng mga Pilipino yung ganyan. Uubusin nila lahat ng pera nila puro sa anak. Pag nagkaanak na sila, pag wala pa silang anak, puro sa magulang. Pagka nagkaanak sila, sa anak, hindi sila mag-iipon para sa sarili nila. Pag sila naman yung tumanda, pipigain naman nila ngayon yung anak nila. Tangina, classic. Classic na classic. Yung ganyang klase ng sistema, it should stop. Supposed to be, dapat parang pit stop lang yung pag-anak eh. 20 years ng buhay mo, ilalaan mo dyan, tapos pakakabala mo na yung bata.
Every now and then, babalik-balik sa'yo. Every now and then, kayo bibisi-bisita doon, ganun. Pero hindi dapat mangyaring lahat na lang ng parte ng buhay mo bilang matanda, aasa mo na doon sa anak mo. Nakakadiri yung ganun. Dirindiri ako sa ganun. Dirindiri talaga ako sa mga magulang na kinakain nila yung pinaghirapan ng anak nila. Okay lang kung optional eh. Okay lang kung may sakit ka eh. Pero yung malakas ka, walang diferensya katawan mo, okay ka. Diba? Tapos puta, for no apparent reason, walang eksaktong talagang dahilan. Basta utang na loob lang, ganun. Yun lang talaga yung masasabi nila eh. Utang na loob lang, ganun. Yun lang. Magtatrabaho ka naman, may trabaho ka naman, at marami ka namang kinikita, ayaw mong ipunin yung kinikita mo, inuubos mo lang yung kinikita mo, doon sa kung saan mo mang gustong ubusin yung kinikita mo, hindi na importante kung obligasyon ba yan, o kapretsyo mo lang yan, tapos, ang dahilan kung bakit mo inuubos, kasi andyan naman ikaw yung panganay natin. Nako, siya nang bahala dyan. Siya nang bahala doon sa mga kapatid niyan. Pag hindi nagsustento, sabihin natin walang utang na loob. Naku, putang na lumantugtugin na yan. Lumantugtugin na yan. Lumantugtugin na yan. Follow-up question, brother. Yun na lang po eh. Yun na nga. Mukhang maganda nga yung plano mo. Ang plano mo, kumalas. Yun na nga talaga. Maganda yung plano mo. Tuloy mo na lang. Yun ang suggestion ko sa'yo. And it's not just, it's not an advice. It's a suggestion. Yun ang suggestion ko. Optional naman yan eh. Kung gusto mo magpaka-stress sa loob ng buhay ng pamilya mo, tapos lamunin nila lahat ng pinaghirapan mo, that's also your option. Kung gano'n ang trip mo eh. Diba? Maraming ganong klase ng tao eh. Tignan mo, parang katulad nito ni Curly. Yung mga basura talaga ng lipunan, yan yung mga tipong walang kakwenta-kwentang tao eh. Diba? Mga ganyang klase ng komentong walang kakwenta-kwenta, palong-palo daw. Tangina mo, paluin ko ulo mo eh. Inaakit ko, tingnan mo, ayaw naman niyang umakyat. Yung mga ganyang klase ng mga tao, tangina mga duwag yan eh. Parang katulad lang din ng mga magulang niyo. Ayaw nilang mag-ipon para sa sarili nila. Ang gagawin nila, kakainin nila ngayon lahat ng pinaghirapan niyo. Yun, follow-up question, okay ka na? Okay na po. Okay, sige, next tayo. Okay na po suggest ko. Sige. Salamat, brother. Okay, next tayo. Ong. Hello. Good morning, sister. Taga saan ka? Yun nga. Pasig lang. Pasig, kapitbahay. Nakausap kita one time, bumili ako sa sinigang. Tapos tinanong kita, pwede ba ito sa gutom? Sabi mo, good for two. Sabi ko, gutom ako. Yeah, okay. I don't know if you remember. Anyway. Sige, tanong mo, sister, go. Piggyback dun sa, last question about utang na loob. And, yung meron kang pinag-aral ka ng pamilya and all, yung parang ang expectation nila is ikaw ang ikaw ang savior ng pamilya nila. Tang-inang yan. Correct. You're the penicillin from poverty. Diba? Gamot sa kahirapan. And, oo. Kasi ako, ang trabaho ko sa coach, as in team leader sa call center, ang nahihirapan ako is paano i-coach yung mga agent ko pag sinasabi nila na ATL, nahihirapan sila. Yung parang, yung pagiging tao mo pa rin lalabas, na TL, malalapot na ba sila makain, TL, ganito, ganyan. Na ako naman, syempre, ang nanay, naawa din ako. Sabi ko, ano mo yan? Kumbaga, ibayan mo lang. So, meron ka bang masasuggest? Teka, ulit. Anong problema ng mga tao mo? Ganun, di ba? Gusto na lang kumalas, di ba? Sa magulang nila? Pero sasabihan sila, literal na wala nang makain. Oo. Literal na walang pambayad ng kuryente, mapuputulan. Siyempre, hindi ko naman, ito hindi ko nakakalimutan. Ando na. Lahat naman magdadrama eh. Di ba? Bakit? Pain point yan eh. Diba? Ganun lang naman kasimple yan eh. Pain point yan. Mawawala na yung sustento sa kanila. Siyempre, magdadrama na sila. Diba? Papabiktim na yung mga yan. Matik yan. Tignan mo, i-block mo. Hala, kaya ko ba? Parang hirap. Tignan mo. Ano logic behind? Naaalala mo yung panahon nung pandemya na 3 buwan tayong nasa loob ng mga bahay natin? Oo. Hindi naman agad-agad may sustento nun ng gobyerno eh. Inabot ng mahigit 1 buwan o 2 buwan pa yata bago nakapagbigay ang gobyerno nun eh. At hindi rin naman araw-araw nagbibigay ang gobyerno nun. May nabalitaan ka bang namatay sa gutom? Sa buong Pilipinas? Ako, nabalitaan ko, namatay sa pandemya. Namatay sa COVID. Namatay sa ospital. Namatay sa bahay. Namatay sa kung saan-saan. Pero may sakit yun.
Pero yung malakas, walang diferensya ang katawan, nagutom, patay. Wala akong nabalitaan ganun eh. 3 buwan mahigit yun, naka-lockdown tayo. Oh, tamo? Hindi naman Tapos ngayon, bakit biglang-bigla, all of a sudden, dahil lang mapuputulan ng kuryente, tingnan mo, ito nga nakakapagtaka eh. Di ba? Walang naputulan ng kuryente nun. Nung panahon na yun. Pansin nyo? Wala. Oo. May mga every now and then, pinapalayas. Tapos ginawa ng paraan ng gobyerno para di mapalayas. After 3 months. Tsaka pa lang nag-asikaso ng mga batas. Tamo? Pero sa loob ng 3 buwan na naka-lockdown tayo, takina, wala naman halos change na nangyari nun. Basta nasa loob lang tayo ng bahay. Tapos kanya-kanyang gawaan lang ng paraan kung paano didiskarte ng pera. Tama? And yun yung mahirap as Filipino na hindi mo maiwasan na hindi maawa. Ang kailangan kasi doon, para hindi ka magka-problema doon sa konsepto ng awa-awa, kasi gagamitin talaga nila yung awa against you eh. Gagamitin yan eh. Hindi mo alam na isa sa mga pinakamalalaking negosyo sa mundo, awa. Ewan ko kung hindi nyo lang alam yun, pero may mga tao bumibili dahil sa awa. Yan, kung bibili mo yung excuses na yan dahil sa awa, then congratulations, nabentahan ka. Nabentahan ka. Manipulation yan eh. Dark manipulation yan eh. Paggamit ng iba-ibang klase ng emotion para lang ibenta yung gusto nila. Blackmail. Correct. Dark manipulation yan eh. Dark psychology, manipulation. Yung paggamit ng emotions para para makuha mo yung gusto mo. Tapos tignan mo, ano kapalit ng pera mo? Wala. As in, no apparent reason. Wala. Basta kailangan mo lang magbigay ng tuloy-tuloy ng bigay sa kanila. Ano dahilan? Wala rin. Bakit ka kailangan magbigay? Hindi mo rin maintindihan bakit kailangan magbigay. Basta ang nasa isip mo lang, either tulong yun, kasi akala mo nakakatulong ka, o utang na loob yun. Kasi akala mo may utang na loob ka sa kanila. Ganun ang labas nun. Hindi mo talaga maintindihan kung magkano ba talaga yung tulong na kailangan na yan eh. Yan tulong, hindi magkaintindihan kung magkano. Yung utang na loob, hindi rin magkaintindihan kung magkano. Pero tignan mo, bigyan mo sila ng regular na allowance, kulang. Dagdagan mo yung regular na allowance, kulang. Dagdagan mo pa, kulang pa din. Dagdagan mo pa, kulang pa din. Dagdagan mo pa, kulang pa din. Putang ina, magkano ba talaga yung putang inang yan? Huwag ka na magalit. Diba? Galit ka na ba? May bubuhig sa harap ko. Pero tinan mo, isipin mo yung konsepto isipin mo yung konsepto na simple lang naman yun eh. Para hindi ka mamroblema sa awa, di ilagay mo sa kabilang inbox para hindi mo mabasa yung mga message nila. Tapos, hayaan mo sila malunod. At the end of the day, simple lang naman ang konsepto dyan eh. At the end of the day, pag hindi mo pinansin yan, wala silang choice kundi gumawa ng paraan. Pag nakakagawa na sila ng paraan, tsaka mo ngayon sila balikan. Tapos ang problema. Hindi naman ako mag-block ng magulang, pero ano lang. Lagay mo lang dun sa kabila. Zone lang, ganyan. Hindi mo pwede scene zone. Hindi mo pwede scene zone. Hanggang inbox zone lang ang kaya mo. Hanggang inbox zone lang ang kaya mo. Bakit? Pag sinin zone mo, nakita nila sinin mo yun. Diba? Babalik sa akin. Alam mo pala eh. May bago. May bago ako natutunan. Galing sa teka lang Facebook, sandali lang titignan ko lang sandali to. Nakalimutan ko na akong bago. Ang tawag dun sa Messenger, restrict mode. Ayan restrict mode. Pag ni-restrict mode mo, pupunta yan sa kabilang folder. Meron kabilang folder yan, restrict mode na yan. Pagpunta ngayon dun sa kabilang folder na yon, hindi mo makikita lahat ng mga messages na nandun. Maliban na po, very specifically, ikaw mismo yung pupunta ron sa folder na yon para makita mo lahat ng mga messages ng mga taong ni-restrict mo. Kasi ikaw din, as much as sila kailangan mag-detox, kasi toxic na yan eh. Lahat na lang ng bagay, inasan nila sa'yo. Ngayon, toxic na yan. Kailangan, as much as sila, kailangan nila mag-detox sa pag-connecta sa'yo at yung bulsa, yung kamay nila nakakabit sa bulsa mo, and every time bubunot sila, dapat may mabunot sila. Kasi pag wala silang nabunot sa bulsa mo, galit na galit sila, kailangan nila mag-detox doon. Ikaw din, kailangan mo ring mag-detox sa kakaawa ng awa at kakapakinig sa kanila. Parehas yung kailangan mag-detox sa isa't isa eh, kasi parehas kayong toxic na eh. Diba? Isipin mong sila, toxic, dahil lahat na lang inasa nila sa'yo, nakaano na sila eh, nakadepende na sila sa'yo eh. Sa'yo na nila, dinepende lahat ng problema nila. Tapos, ikaw naman, kailangan mo ring mag-detox sa kanila kasi ayaw mo rin kasing tigilan yung kakaawa ng awa eh. In case hindi nyo alam, yan yung sinasabi ni Jordan Peterson. Yan yung sinasabi ni Jordan Peterson na isa sa mga problema ng mga magulang at saka mga anak. You cannot parent your parents. You cannot parent your parents. Hindi ka pwedeng maging magulang sa magulang mo.
Kasi ang cycle na nangyayari, yung magulang dadaing sa'yo. Ikaw naman pipilitin mong resolbahin. Yung magulang hindi papansinin yung resolution na ibinibigay mo sa kanila, ang gusto nila yung pera mo. Ibibigay mo yung pera mo sa kanila, hindi magiging sapat yun, uubusin lang nila sa kapritsyo yon, tapos hihingi na naman sila ng panibagong pera na naman sa'yo, pipilitin mo na namang resolbahin na naman yung problema nila, hindi na naman sila makikinig sa resolution na sasabihin mo kasi pera lang talaga gusto nila sa'yo. Tapos paulit-ulit yung pareha sa cycle hanggang maging bitter fuck kayo sa isa't isa't makapagsalita kayo ng di maganda. Correct. Ganyan lagi yan eh. Ano resolution? Andyan, kakasabi ko lang, i-restrict nyo na. Even better, block nyo na lang. Better, block nyo na lang. Ngayon, sabihin mo, hindi kasi ako mapamblock, hindi ko rin kayang i-restrict. Eh di pagdusahan mo yan hanggang mamatay ka. Ganun lang naman yun eh. Correct. Diba? Kung ayaw mong resolbahin yung problema. Kasi nasa-stress ka eh. Oo. Ganun kasimple yun. Hindi ganun kakomplikado yun. Sa lahat ng mga tao ko dati, ganun lagi diretsyon sinasabi ko. Kung hindi mo kayang resolbahin yan, then manatili kang mahirap habang buhay. Problema mo yan. So, ganun ka brutal ang bunganga ko. Kasi hindi naman kasi ganun kadaling yumaman eh. In case hindi nyo alam, hindi ganun kadaling yumaman. Oo, madali yan on paper. Pero pag actual na, dyan na ngayon lumalabas yung mga complications na ang nanay mo, hingi pala ng hingi ng pera sa'yo, ang kuya mo, scatter ng scatter, pag naubos yung pera, nangungutang sa'yo, di na nagbabayad, yung anak ng kuya mo, may pandaya pero na putang ina, diba? Tapos, hingi ng panggata sa'yo. Diba? Lahat na lang, nakadikit na sa'yo. Pinipilit mong umalagwa. Tapos, lahat na lang, putang ina, lahat na lang problema ng lahat ng tao. Sa'yo iniaasa na para bang ikaw lang ang kaisa-isang beacon of light at wala nang ibang resolution sa lahat ng problema nila at wala silang ibang kayang gawin kundi ikaw ang rumisolba ng problema nila gamit yung pera mo. Naku, putang ina, paulit-ulit kong nakita yan. Kung hindi mo kayang tigilan yung putang inang pagpapakinig ng tenga mo dun sa mga ganong klase ng tao, then brace yourself na maging mahirap ka hanggang mamatay ka. Brace yourself maging mahirap ka hanggang mamatay ka. Wala namang masamang maging mahirap eh. Walang masamang maging mahirap. Pero anong masamang maging mayaman kung gagamitin mo naman sa tama? Diba? Pero kailangan mo kasing tigilan yung ganong cycle na nagpapauto ka sa mga putang inang siraulong mga klaseng tamad na tao. Kailangan mo tigilan yung ganong cycle. Hindi mo rin naman ikakakit sa langit yan eh. Bakit? Putang ina, konsentidor ka ng kagaguhan at katamaran eh. Diba? Konsentidor ka ng kagaguhan, konsentidor ka pa ng katamaran. Iaasa sa'yo yung anak ng kapatid mo, samantalang yung kapatid mo, alam mo, scatter lang naman ng scatter. Ba't ngayon, biglang obligasyon mo na ngayon na pagatasin yung anak ng kapatid mo? Diba? Wala akong pakialam doon sa bata. Mamatay yung bata ko, mamamatay yan. Wala akong pakialam. Yung pang-scatter mo, yun ang pambili mo ng gatas, gago. Pero hindi ko sila resolbahin yung problema nyo. Ganon ako kasimple. Sobrang simple sa akin yung konsepto na yan. Which is ang sad kasi nagiging toxic na tayo sa isa't isa. Kunwari, ayan, maghiing sa akin na ahente, ganyan. Tapos, ikaw, syempre... Teka muna, ano bang problema nung ahente mo? Ano ba hinihingi sa'yo nung ahente mo? Ganun na nga na umabot na kami sa mangungutang siya sa akin kasi wala na siya maibigay. Hindi mo na obligasyon pautanan yung ahente mo. Hindi talaga. Oh yeah, congratulations. Dinakuha mo na. Sabihin mo na sa kanya kung anong resolution doon sa problema. Kasi you can always suggest, you can never impose. You can only suggest, you can never impose. Lalo na pamilya na may pamilya yan eh. Kasi, umaabot pa sa point na pati yung pantresya ng anak niya, ibibigay niya na ganito, ganyan. Problema na nila yun. Huwag ka na mainis doon. Unnecessary stress yan. Unnecessary stress yan. Ang tawag nila dyan sa management, waste thoughts. Yung mga isipin na basura. Waste thoughts. Mga isiping basura yan. Yan yung mga bagay na ipapasok mo lang sa isang tenga, labas sa kabila. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Ito ang problema. Naaapektuhan ka na. Correct. Oo. You manage your heart. Hindi lahat ng tao papasukin mo sa puso mo. Ingatan mo ang sarili mo. Hindi lahat ng tao papasukin mo sa puso mo. Including, hindi lang yan tukol sa pag-ibig. Including inis. Including galit. Hindi lahat ng tao papasukin mo sa puso mo. Ingatan mo ang iyong puso sapagkat tinadaluyan ng buhay. Wala ka lang kamalay-malay, nadadrag ka na doon sa problema ng ibang tao, hindi mo naman problemang resolbahin. See? Ngayon, minsan, counterproductive pa yan. Kasi ano yan drama eh. Halos lahat ng drama, counterproductive. Totoo na parang pwede magtrabaho na lang tayo, bigyan nyo na lang ako ng magandang performance. Matagal na rin naman ako naging bisor eh. Matagal na rin ako naging bisor. Ano yan, bibigyan mo ng ibang perspective.
Yun ang gagawin mo dyan. Gagawa ka ng sarili mong mundo. Ipapasok mo sila dun sa mundo mo. Yung mundo na yun, punong-puno ng numbers sa loob, statistics. Yun lang. Tapos, importante, nabigyan mo ng validation sa lahat ng mga tama na ginagawa nila. Tapos, pwede mong i-cold shoulder sa mga mali, pero I strongly suggest coaching mo sa lahat ng mga maling ginagawa nila. Totoo. Kasi hindi ako naniniwala doon sa concept, and correct me if I'm wrong, na madidi-touch mo yung performance mo sa iniisip mo. Kumbaga, kung may problema ka, hindi mo mauuna at hindi mo talaga maiiwasan na... Hindi. Kayang i-detach yun. Kayang i-detach yun. Ang tawag doon, compartmentalization. Compartmentalization. Upper management na to. Hindi ito pang visor level lang. Upper management na. Kasi isipin mo yung konsepto. Kung ba, vice president ka. Hindi pwede na vice president ka ng kumpanya tapos apektado ka ng pamilya mo. Hindi pwede yun. Trouble ka ron. Hindi. Tangina, vice president ka, tapos apektado ka ng problema ng pamilya mo, hindi ka na pumapasok sa trabaho pag kailangan ka ron, kahit may meeting ka, tapos high-end yung mga meetings. Tangina. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Matuto ka ng compartmentalization. Which is, hindi mo ma-expect sa mga tao natin. Hindi, the only way para ma-expect mo sa kanila yun, kailangan mong ituro sa kanila yun. Kasi ganun ako sa mga tao ko ever since eh. Sa mga tao ko, ever since, tinuturuan ko talaga sila. Pag hindi nila kaya, katulad dito sa Project 1M, matindi turuan ko rito. Pag hindi nila kaya, sila na mismo kusang nagbe-break. At mas okay na sa akin. Umpisa pa lang, mag-break na lahat ng kailangan mag-break. Mag-snap na lahat ng mag-snap. Umpisa pa lang. Kaya tignan mo, kaliwat kanan ng awol ko, hindi ganito sa corporate. Diretsahan, hindi ganito sa corporate. Kasi iba ang HR, iba management. Sa akin, ako HR, ako pa rin management eh. Oh. So ngayon, sa akin, personal preference ko, kung mag-aawol ka rin lang naman, putang ina mo, mag-awol ka na. Bilisan mo na. Hindi ko kailangan ng mga tao rito na hindi magtatagal sa loob ko. Ganon kasimple sa akin. Sobrang simple sa akin ang konsepto. Hindi ganon kakomplikado sa akin ang konsepto. Konsepto ni Gary Vaynerchuk to, hindi naman sa akin ito. Hindi ko naman inimbento to eh. Gary Vaynerchuk to, sabi ni Gary Vaynerchuk, hire fast, fire faster. Ako naman, hindi ako masyado magaling sa pagtatanggal ng tao eh. As much as possible, ayoko talaga nagtatanggal ng tao eh. So ngayon, ang ginagawa ko ngayon, yung mga tao, ako na mismo ang gumagawa ng enough na pressure para kusa na lang silang umalis. Ngayon, yung mga umalis. Eventually, magkakaroon ka rin ng mga tao dyan na nananatili. Tingnan mo, parang katulad ni Francis. Si Francis nandito since November eh. See? Ibig sabihin, matibay talaga si Francis. Matibay si Francis. Tapos, isa sa mga pinakamagagaling si Francis dito, in case hindi nyo alam. Hindi lang siya masyadong magaling sa pagsasalita. Pero hindi nyo alam yung taba ng utak ni Francis pagka-chat ko siya. Mataba utak ni Francis, sobra. Matalino si Francis. Hindi ko nga ina-expect eh. Beyond what I am expecting. Kasi yung level of awareness niya tungkol sa sarili niya, tungkol sa akin, tungkol sa mga kasama niya, tungkol sa mga problema dito sa loob nitong Project 1M, lahat on point. I will say, siguro, patandain mo lang ng konti si Francis kung magaling lang sana siyang magsalita, tangina, le-level sa akin si Francis. Ganong katalino si Francis, hindi ko ina-expect yun. Hindi ko talaga ina-expect yun. Hindi rin biro ang tibay ni Francis. Alam niya eksakto kung kailan siya puposisyon. Pag nababurnout na siya, boss, magli-leave muna ako 2 days lang ha. Okay. Sige, leave ka 2 days. Yung iba na burnout, tangin, awul na yan. Awul. Diba? Oh. Si Francis, hindi. Magpapaalam yan sa'yo, magli-leave yan. Follow-up question, sister. Good na ako, salamat. Don't get dragged into other people's problems. Hindi ikaw ako. Ako retired na ako, kaya okay lang sa akin karguhin ko yung problema ng iba. Pero in your case, wala ka pa sa position ko. So kailangan mo talagang you have to manage your emotions. You have to make sure na tinuturuan mo yung mga tao mo ng mga bagay na kailangan nila para ikaw naman ma-expect mo yung mga bagay na pwede mong i-expect sa kanila beyond nung kung ano man yung tinuturo lang ng management. Even better nga, ikaw na maging personality development nila. Ikaw na maging mentor nila. Nakikinig ka naman sa akin. Alam mo naman yung mga bagay na pinagsasabi ko, di pasa mo sa kanila. Pero you have to tell it to them with conviction. Otherwise, hindi ka paniniwalaan ng mga tao na yan. Kasi masyadong malamya yung pagkakasabi mo. Plus, babae ka pa. Oo, ang hirap sobra sa part ko. Na gustuhin ko man na ito yung dapat nilang gawin. Pero, pag yung toxic na yung aura nila, inaano ko na lang eh. O bahala ka na sa buhay mo. Ginaganon ko na lang. Eto, let me share to you a very powerful approach. Sobrang powerful nitong approach na to. Ito gamit ko ng mga panahong bisor pa ako.
Sa baba pa, nasa lower management pa ako nun. Noong mga panahon bisor pa ako, I don't get into the habit of knowing the details. Hindi ako interesado sa details. Diretso lang. Umpisa pa lang, lahat ng mga, as much as possible, nakabalita pa lang ako. Kasi yung mga tao ko noon, sila mismo nagbabalita sa akin ng problema ng isa't isa. Sila chumichismis sa akin, sip-sip. So, syempre, nakakabalita sila. Tapos, alam ko na ngayon kung ano yung problema bago pa ilapit sa akin. So, umpisa pa lang, nilalapatan ko na kagad ng resolution. Ngayon, understood na, may mga tao talaga na gustong makinig ka sa kanila. Understood yun. Ikaw yung magiging shock absorber nila. So, sa ganong mga pagkakataon, itatanong ko kagad diretso sa tao, gusto mo bang ma-resolve yung problema mo? O gusto mo lang nang makikinig sa istorya mo? Kung gusto mo nang makikinig, sige, makikinig ako sa'yo. Pero we have a limited time. Etong coaching session, sige, makikinig lang ako sa'yo. Pero kung ang gusto mo, diretso, resolution. Para hindi na paulit-ulit yung problema mo, ibibigay ko na ngayon sa'yo yung resolution. Alin doon sa dalawa gusto mo? Diretso lang. Ganun ako nun. Kaya ngayon, wala masyadong maraming problema doon sa grupo ko. Oh, every now and then, may magre-resign, ganun. Pero hindi mo naman talaga maiwasan ng attrition nila. Lalo na mga panahon ng January, kung kailan natanggap na nila lahat ng mga gusto nila matanggap. Oo. Hindi mo maiiwasan ng attrition. December pa lang, December, November, October, basta bare months. Yung bare months, yan yung panahon na nagsisipag-isip na magsipag-resign ang mga tao. Yan yung panahon na nagiging ingrato ang mga tao. Ungrateful ang mga tao pagka bare months. Sobrang ungrateful ng mga tao kapag ka bare months. Pakiramdam nila, lahat ng bagay para sa kanila. Pag meron silang pakiramdam na dapat nakukuha nila na hindi nila nakukuha, putang ina, mga ugali niyang mga yan, akala mo nakakawala sa hawla. Tang ina. Tapos pag tignan mo, pag tungtong ng January, naubos ang pera nila. Kung may pera pa sila, magsisipag-resign ng mga putang ina. Pero pag naubos yung pera nila, tsaka nila marirealize, tang ina, kailangan ko pala itong trabaho na to. Sige, stick muna ako rito. Tang ina, kabisado ko na utak. Tang ina, management talaga, automatic eh. Basta management, automatic, kabisado yan. Follow-up question, sister. Good ako, sir. Salamat sa lahat. Okay, sige. Thank you. Thank you po. Okay, sige. Next tayo. Colas. Ganda ng tanong na yun. Yan, mga intelihenteng tanong eh. Mga upper management, mga management problems na. Yun ang mga mas prefer kong mga tanong. Sige, brother, go. Taga saan ka? Taga Malabon po. Malabon, okay. Ano tanong mo, brother? May lang po ako sa mga gusto kong manghingi ng payo kayo. Sige. Ano po may papayo mo sa mga na-addict sa scatter? Tigilan nyo. I-ano nyo yan, i-uninstall. Hindi ko alam kasi kung app ba yan o parang Windows yan. Hindi ko alam eh. Pero nakikita ko yan. Hindi ko nakikita kung app ba yan o paano ba yan. Pero alisin nyo sa cellphone nyo yan. Ay, ganun. Tangin ang alat. Alisin nyo sa cellphone nyo yan. Kung kailangan, wag muna kayong mag-cellphone, detach yourself from the mobile device. Kasi yun ang triggering mo. Every time mahahawakan mo yung cellphone, mararamdaman mo, gusto mo mag-scatter, tapos pupunta ka na scatter. Hanapin mo kung ano triggering mo. Paano ka natitrigger? Again, sige, resolvein na natin ngayon. Okay. So, every time mag-i-scatter ka, paano nagsisimula yung proseso? Doon ba nagsisimula yung proseso? Doon sa hahawakan mo muna yung phone mo o bago mo hawakan yung phone mo? Hawakan ko muna, syempre. Hawakan mo muna? Okay. Pagkahawak mo ng cellphone mo, ano una mong binubuksan? Facebook, TikTok, o scatter ka agad diretso? Facebook, sir. Tapos, may mga ads na dumadaan sa akin. Mga ads. Okay, good. Tapos napapanood ko. Huwag ka na muna mag-Facebook. Diretso. Huwag ka na muna mag-Facebook. I-uninstall mo muna ang Facebook. Kasi naglalaro talaga ako ng scatter. Ang problema kasi sa akin, sir, nananalo na ako, di ba? Hindi. I will not go into the details, brother. Tanggalin mo na agad yung Facebook. Kung sa Facebook ka natitrigger, then tanggalin mo na agad ang Facebook. Messenger ka lang, hanggang doon ka lang. Hanggang messenger lang ang pwede. For communication. Hindi mo kadiretso. Kasi okay. Tanggalin mo na agad yung Facebook. Thank you. Ganon kasimple yun. Kasi doon ka natitrigger eh. Hahanapin mo yung triggering factor mo. Yung triggering factor mo, ang puputuli mo, diretso.
Ganon yun. Tama, parang katulad sa akin. Kasi ako rin naman, nagkaroon din naman ako minsan panahon ng addiction eh. In case hindi nyo alam, nagkaroon din ako ng addiction. Addict ako sa Yossi. Sigarilyo. Addict ako sa Yossi. Ngayon, yung addiction sa Yossi, natanggal ko kasi gumawa ako ng 3 batas sa sarili ko. Una, hindi ako bibili. Kasi every time, alam mo yun, bumibili ako, doon na ako napapayosi eh. Kasi, alam mo yun, regular sa akin na lagi ako meron stock nun. Pag lagi ako meron stock nun, then, kung bubunot na kagad ako ng isang stick nun, tapos sindi na kagad. Doon ako eh. So, hindi ako bibili, tapos, hindi rin ako hihingi. Kasi, although hindi naman talaga ako humingi, sinama ko na lang yun. Hindi ako hihingi. Tapos, sinama ko yung pangatlo pa, kasi paglipas na 1 buwan, may nagbibigay sa akin eh. Sabi ko, hiwalay naman to doon sa 2 batas ko. Ang batas ko, wag akong bibili at saka wag akong hihingi. Eh, hindi naman ako humingi. Hindi rin ako bumili. May nagbibigay lang. Sabi ko, utang. Sabi ko, baka pwede. Bote din mo tinatanggap, sir. Eh, yun nga. Isinama ko na yung pangatlong batas. Unang buwan pa lang yun. Isinama ko na yung pangatlong batas. Hindi ako tatanggap. Hindi ko naisip yun nung una eh. Hindi ko naisip nung una. Ang bottom line sa akin, kailangan ko matanggal tong putang ng bisyo na to eh. Ayoko mamatay na mayroong ganito. Ano ka? Ayoko mamatay na mayroong ganito. So, tobacco na lang ako. Yun naman, ang tobacco naman, sige, pwede mo sabihin, hindi ba tobacco product din naman yung tobacco mismo at saka Yossi, parehas lang tobacco product? Oo nga, understood. Pero hindi naman ako addict doon sa tobacco na malaki. Hindi ako addict doon sa tobacco na malaki. Unang-una, hindi naman hinihit-hit yun eh. Hanggang bibig lang yun eh. So, magkaiba triggering ng dalawa. Sir, anong pinagkaiba nun ng tobacco sa yung may filter na yung Yossi, obviously, maraming chemicals, blah blah, etc. Tapos, readily available sa lahat ng tindahan. Tapos, sobrang mura lang ng presyo. At tobacco, sobrang mahal ng presyo, celebration mode lang siya. Parang yun yung pinagkaiba ng gin na nabibili mo sa kanto-kantong nakaka-addict versus yung mamahaling klase ng alak. Ganon. Ganon yung pinagkaiba. So ngayon, hindi ako addict sa tobacco. Nagtutobacco lang ako. Every now and then, siguro kapag ka, 1, 2 I will say, max na 1 beses, 2 beses sa 2 linggo ngayon. Kasi nitong mga nakaraan sa mahabang panahon, parang mula nung nagsimula akong tumigil sa Yossi, halos 3 buwan wala talaga akong usok na kinokonsume. Halos. Siguro 2 buwan mahigit. Okay. Para lang maalis lang sa sistema ko. Kasi it takes 66 days bago makuha yung tamang habit eh. So ikaw naman ngayon, kailangan mong itigil yung pagpe-Facebook sa loob ng 66 days. Okay, yun. Gets mo yun? Ang ibig mo sabihin, dapat iwasan ko yung mga mapapanood ko yung mga ads sa mga scatter, mga ganun-ganun na okay. Yun na mismo. Kasi mabubuhay ka naman ng walang Facebook eh. Mabubuhay ka ng walang TikTok. Okay, mahihirapan ka lang mabuhay ng walang means of communication. So, i-retain mo lang siguro ang tawag dito? Ang Messenger, ganon. Messenger, pwede. Pero ito, punto. Pagka tinanggal mo na yung Facebook, tinanggal mo na ang TikTok, natitrigger ka pa rin, then tanggalin mo na talaga yung cellphone at all. Tanggalin mo na talaga sa sistema mo yung cellphone. Kasi routinary naman eh, papasok ka sa trabaho, alam mo naman kung nasa na yung trabaho mo eh. Di ba, uuwi ka sa bahay mo, alam mo naman kung nasa ng bahay mo. Halos wala ka namang mga taong sobrang importante na kausap araw-araw. So hindi na importante ngayon. Even better ganito, bumili ka ng cellphone na 3210, 3310, mura lang yung 500 pesos lang yata. Basta may mga iba ron, wala pang 1,000 ang halaga. May mga ganong mumurahin lang, tignan mo na lang sa TikTok. Yung call lang at saka text lang. Yun, pwede na yun. Kaya, matatanggal mo yan. Keypad, di keypad lang. Matatanggal mo yan. Kasi maniwala ka, alin lang naman sa dalawa yan eh. Either matatanggalin mo yan sa sistema mo ngayon, o tuturuan ka niya kung paano magnakaw in the future. Kasi ganyan yung nangyari kay Angel eh, nasobrahan sa talpakan. Nasobrahan sa talpakan yun. Ako, ang dami kong balita galing sa maraming iba-ibang tao. Addict na addict daw talaga yun sa online talpakan. Yung sabong ng mga manok. Addict siya sa online talpakan. Kahit yung mga mismong kamag-anak niya, yun din ang sinasabi nung pinuntahan namin sa Maynila, addict sa talpakan. Pare-pareha sila ng sinasabi, pati mga kabarangay niya, ganun din ang sinasabi.
tingnan mo, ano nga nangyari? Tingnan mo, kahuli-hulihan, nangutang ng hindi biro, namatay daw ang lola. Namatay ang lola. Samantalang buhay pa yung lola niya, nung nangutang siya, nung namatay daw ang lola niya. Buhay pa yung lola niya nun, naghihingalo pa ng in advance na. Patay lang yung lola niya, mukha ng pera eh. No? Totoo, tapos milyon-milyon na nakulimbat niya. Ultimately, sa akin pa kumana, 150,000. Sabi ko sa isip ko, bobo tong tao na to. Sa dinami-dami ng kakanain mo, tangina si Chester pa yung kinana mo. Tanga ang putang ina. Tanga ang putang ina. O, tignan mo. Ito, sa dinami-dami ng kakanain mo, Roland Pineda, ako pa talaga kinana mo, no? Ingay mo. Ba't nandito ka? Kasi putang ina ka. Sige, umakit ka nga sa live ko. Dali, alika rito, Roland Pineda. Trip mo ako, diba? Akit ka rito sa live ko, hindot ka. Inang inan to. Paakyatin mo, sir. Paakyatin mo nga, sir. Nga, inaakit ko na nga eh. Nakakapagtaka ka, no? Sa dinami-dami ng mga video sa TikTok, yung sa akin pa talagang pinapanood mo, no? Liga rito, Roland Pineda, inaakit na kita. Trip mo ako, diba? Gusto mo mapansin ka, diba? O yan, napansin na kita, liga rito, makit kang hindot ka. Sige, hanapin kita rito. Inakit ko na yung, pinindot ko na yung dalawang putang ina magkayakap ng mga tao para umakit sa live. Yun yung ano. Hindi ako pa na yun eh. Tanginan to, lakas ng trip mo, puta. Nandito ka sa live ko, tapos type ka ng type, ingay mo. Tangina mo, manahimik kang hayop ka, ikaw yung manahimik, ikaw yung maingay, impacto ka. Tara mo, nawala bigla, takot siya eh. Pipili kasi kayo ng kakanain. Tangina, ulitin ko, pipili kayo ng kakanain. Huwag kayong kakanaan ng walang anak, walang asawa, walang kahit na sino. Uulitin kayo, huwag kayong kakanaan ng mga katulad ko. Tangina, kami yung mga tipong walang inaatrasan. Kami yung mga tipong walang inaatrasan. Kahit sino pa kayo, babanggain namin kayo pag kailangan banggain kayo. Haharang-harang ka, babanggain talaga kita. Simple lang ang konsepto eh. Diba? Sige, follow-up question, brother. Yun lang, sir. Okay na yun. Salamat pala. Sige. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay, next tayo. Next. Okay, yung mga gusto umakit sa live, welcome kayo, pero magre-request kayo para makakit sa live. Brother, good morning. Taga saan ka? Hello. Brother, taga San Nicolas, boss. San Nicolas. Okay. Ano tanong mo, brother? Manila. Kasi planning to start a business. Ano siya, services business, logistics. Tapos kasi so since services lang siya, boss. Naghahanap ako ng mga partners. Yeah. So hindi ko kasi alam kung paano ako mag-uumpisa. Kung like, for formality sake, yung mga papers, documents na kailangan mong provide para sa mga prospect business partners or clients. Ano bang may isasuggest mo para makapag-start ako? Sorry. Lumipad yung utak ko. Ulit-uli. Ayun, plan ko mag-start ng business. Tapos, meron ako lahat eh. May pangalan ako ng business, ng company na itatayo ko. Tapos meron na rin akong client as of this moment, isa na nag-ask sa services na ino-offer ko. Then, syempre, ayoko naman mag-stick sa isang client lang. Tapos gusto ko na siyang itayo, i-establish na from one client to another if ever na magkakaroon. Pero hindi ko alam kung paano ako mag-a-approach sa panibagong client or other clients na pwedeng mag-hire ng services na i-offer ko. Yan ngayon yung anong tawag dito? SWOT yan kung tawagin eh. Strength, weakness, opportunity at saka threats. Diba? SWOT kung tawagin. Yan ngayon ang weakness mo, sales. Gawa ka ngayon ng sales pitch mo. Ito suggestion ko sa'yo, isulat mo sa papel. Tapos kumausap ka na sobrang daming tao, tapos tignan mo yung facial expression nila, o kung sa telepono mo sila kausap, pakinggan mo kung ano yung gumagana, alin yung hindi, tapos dun mo na ngayon babaguhin ang sales pitch mo. Ganun ang konsepto ng paggawa ng sales pitch. Sulat mo sa papel para yung presentation mo, kabisado mo. Actually, kabisado ko naman na siya. Pero yung for formality sake, ano ba mga proper documents ang kailangan kong i-ready? Like, siyempre, business permit for my company. Yung mga ganon. Kung ano lang yung palagay mong kailangan. Kung ano lang. Alam mo, babagal ka sa ganyan, brother. You're trying to be overly prepared.
Kung ano lang yung kailangan. Kasi tinan mo, sa dami ng mga taong makakausap mo, hindi naman yan lahat magtatanong ng business permit, blah blah, etc. Okay, sige, may mga nagtatanong ng ganun every now and then. Nagkakaintindihan na tayo ron, mga legalities. 'Di ba? Pero ang pinaka-bottom line yan, kailangan sobrang daming tao mong makausap para alam mo na kagad lahat ng mga objections ng mga tao, tapos alam mo kung paano mo rerebatan. Ganon yung konsepto. Pero you're trying to be overly prepared. Ang nangyayari ngayon, nagsasuffer ngayon, yung speed mo, ang bagal mo. Correct. Tapos, itatayo mo ngayon yung kumpanya, iisa kliyente. Tapos, pagka nag-back out yung iisang piraso kliyente, ano ngayon ang magiging ending mo? Dahil lagatok ka ngayon, di mo ngayon alam kung saan mo kukunin pambayad sa mga empleyado mo. Nakita mo? Ang importante dyan, brother, bilis. Hindi pwedeng babagal-bagal ka dyan. Kasi lalo na katulad niya, may mga empleyado kang pasasahurin, magiging trouble mo yan, magiging sakit ng ulo mo yan, hanggang sa bumagsak ka. Sales lang naman ang kailangan mo, hindi naman ganun kakomplikado ang sales Magiging komplikado lang yan pag binagalan mo. Pero pag mabilis kang kumilos, mabilis kang magsalita, mabilis kang transaction, every now and then magkakamali ka, every now and then tatanggihan ka. Pero kada tanggi, then you're one step closer to your next yes. Ganun yung konsepto. Tinan mo, pansinin mo, habang tumatagal na nakikipag-usap sa mga tao, maintindihan mo to kapag nagsisimula ka na mag-sales pitch. Pagka nakikipag-usap sa mga tao, ikaw rin mismo nahahasa sa sales pitch mo. Hasa ka ng hasa, hanggang dati, kailangan mong kumausap ng 1,000 tao para lang makaklose ng 1 deal. Susunod niyan, 500 tao na lang kailangan mo para makaklose ng 1 deal. Susunod niyan, 100 tao na lang kailangan mo para makaklose ng 1 deal. Susunod niyan, kada 10 tao, kaya mo na i-close 2 deal, 3 deal. Ganon yun. Copy. Darating sa punto na sobrang galing mo na, yun ang dapat target mo. Darating sa puntong sobrang galing mo na, nabuburat na sa'yo yung mga kompetensya mo. Pag ikaw yung kumana, close deal ka agad. Ganon yung konsepto. Gets mo? Ang services kasi na ino-offer ko sana sa business, logistics, solution, nag-o-offer ako ng mga tracking services. Ano follow-up question mo? Since ang inaano nyo sa akin is sales pitch, ang inaano ko kasi is services. So, yun yung mga hinahanap kong klaseng kliyente. Malay mo, meron dito. Sige, bira mo na kagad. Plug mo yung negosyo mo, go! Nag-offer po ako ng tracking services like yung mga D40 na D-container from customs, BOC. From port to their warehouse. So, yun po yung in-offer ko. From tracking services, monitoring services, lahat in-offer namin to have the satisfaction of our client. Yun, okay. Ano pangalan ng serbisyo mo? Rog Logistics Solutions. Ano pangalan ng page mo? Actually, boss, wala pa kasi... Kailangan mo ng page, brother. Panahon ng social media na ngayon, kailangan mo ng page. Kahit hindi pa up yung mismong negosyo, dapat may page ka na. Ini-establish ko pa yung pag-up ko ng business permit tsaka ng mga documents. Ang bagal mo, brother. Ang bagal. Kaya ngayon yung tinatanong ko, boss Yun na nga, bilisan mo na nga. If ever. Bilisan mo na. Offer ng offer, offer ng offer. Transaction ng transaction. Kasi natin is client and brokers. Oo nga, ando na tayo. Oo nga, hindi mo nagigets yung konsepto You're too focused on the excuses. Tinan mo, you're too focused on the excuses. Sobra-sobra ka sa excuses. Hindi, ang kausap dito, kliyente. Bakit? Pagka kliyente ba kausap mo, dapat wala kang Facebook page. Tanong mo? See? Paano ka nila hahanapin? Nagkaroon ka lang ng pagkakataon, nakakit ka sa live. Bukas meron na. Ayun, sige. Lahat ng kailangan mo, bukas dapat meron na. Tapos manood ka ng sobrang daming YouTube kung paano mag-close ng sale, ha? Noted, boss. Noted. Ako, suggestion ko sa'yo, isa sa mga pinakamalulupit na closing ng sale, I will suggest 3 siguro, 3. Pakinggan mo tong 3 na to. Gary Vaynerchuk, hands down, sobrang lupit talaga ng tao na pagdating sa pag-close ng sales. Pero medyo, yung sa kanya, hindi ganun ka-professional. Grant Cardone, malupit din niya mag-close ng sale. At saka Jordan Belfort. Magagaling niya mag-close ng sale. Recorded naman itong live kasi i-review ko na rin yung mga sinabi. Dito sa Pilipinas, marami ring magagaling sa sales. Ang problema nga lang, majority nasa networking. Karamihan kasi sa mga networker, panluloko ng kapwa, hindi talaga fan ng ganun
Hindi ako fan ng ganun eh. Magaling sila mag-close ng sale. Wala tayong duda ron. Magaling mag-close ng sale. Ang problema nga lang, sa sobrang galing mag-close ng sale, kahit kasinungalingan, kino-close nila na sale. Trouble. Key element nila, key driver nila for sale, panloloko ng kapwa eh. Kaya hindi talaga ako fan masyado ng Mabulaklak na din, bunganga. Tangina, buti nga sala kung bulaklak lang yung bunganga, puro tae yung bunganga, tapos covered ng magagandang glittering glamorous na na glitters eh. Puro tae yung bunganga. Yung problema sa networking. Sorry magdaramdam kayo sa akin wala lang talaga akong pakialam. Follow-up question, brother. Okay na ako, boss. Thank you so much. Okay. Thank you. Nakakatawa to. Mga ganito. Basta mga bobong basher talaga eh. Yung pangalan, ZZZVVV. ZZZVVV. Ang sabi niya, ipokrito. Saan naging ipokrito? Tanginan to. Saan naging ipokrito? Baka nga pag tinanong ko sa'yo kung ano ibig sabihin yung salitang ipokrito, hindi mo maintindihan yan eh. Hindi mo kaya paliwanag yan eh. Tanginang yan. Mga tao talaga. Mga bobo talaga. Mahilig gumamit ng mga terminology na feeling nila makakasakit sa damdamin. Pero pag tinanong mo sa kanila kung ano ibig sabihin nun, hindi nila kaya ipaliwanag. Tanginang mga tao to. ZZZVVV. Sige nga, paliwanag mo nga, ipokrito. Paliwanag mo. Pigain nyo yung putang inang yan. Pigain nyo yung putang inang yan. Paliwanag mo kung ano ibig sabihin ng salitang ipokrito. ZZZVVV. Paliwanag mo kung ano ibig sabihin ng salitang ipokrito. Sige. Tapos ngayon, biglang hindi ka magre-reply. Tangina ka, takot mo lang. Inaakit ko sa live ang gago eh. Biglang nawala. Kinancel yung pag-akit ko sa kanya sa live. Okay, next. Yung mga gusto umakyat sa live, welcome kayo na mag-ano rito Welcome kayo na mag-request na umakyat sa live. Pero kailangan mag-request talaga kayo na umakyat sa live. Let's go. Pa yung isa, gusto lang yata magpa-shoutout nito eh. Ilad na sanwakan. Mukha kang unggoy. Ungfoy nga eh. Mali ba yung pagkakaspelling nyo? Ungfoy. Ungfoy. Hindi ko naman pinride yung sarili ko kahit kailan na pogi ako eh. Hindi ko pinride yung sarili ko na pogi ako. Sinabi ko lang mas pogi ako kaysa kay Bugoy. Pero hindi ko nagkiklaim ng pogi ako. Pogi problems. Ay, nako, bahala ka sa buhay mo, ungfoy. Sige, yung mga gusto umakyat sa live, let's go. Yan, good morning, brother. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Akit mo na ako ng isa pa. Yeah, yung mga gusto umakyat sa live, welcome kayo na umakyat sa live. Magre-request lang kayo na umakyat sa live. Yung mga jeep pa na dumadaan eh. Okay. Nikoru. Yan. Sabi ng Chris, mali-mali naman pinagsasabi mo. Eh kung ikaw pala yung tama, sana ikaw pinakikinggan ng 300-400 nanonood ngayon. No? Good morning! Nikoru, good morning. Good morning po. Taga saan ka, brother? Bicol po. Bicol. Ano tanong mo? Wala naman po. Nanonood lang po ako sa'yo. Okay. Sino gusto mong patiin? Yung mama ko na sa Cavite. Mama mo, pangalan? Abelina po. Okay. Sige, binabati ka ni Nikoru. Bye-bye, brother. Good night. Good night din po. Okay. Good morning, Wancho. Taga saan ka? Good morning po. Taga Tarlac po. Tarlac, okay. Ano tanong mo, brother? Yes po. Ask ko lang po ba kung kailangan pa bang balikan ng mga pagkakamali? Okay lang ka matututo. Paminsan-minsan, kailangan mong balikan yung mga pagkakamali mo para matuto ka. Para maalala mo kung saan ka nagkulang
para hindi mo na ulitin yung mga parehas sa pagkakamali mo. Yun lang naman yung dahilan kung bakit dapat balikan mo yung pagkakamali mo. Iba kasi crippled down na sa mga pagkakamali nila na para bang yung mga pagkakamali nila, doon na lang umikot talaga yung mga buhay nila. Ayun. Follow-up question mo, brother. Wala naman po. Okay. Sige, thank you. Okay, thank you. Okay, next. Miguel, good morning, Hello, brother. sir. Kamusta, sir? Okay na ako. Nakita na kita eh. Oo, kamusta? Balita sa'yo. Taga saan ka? Ayos lang din. Taga saan ka? Valenzuela. Valenzuela. Okay. Valenzuela. Ano tanong mo, brother? Ganun pa rin, sir. Tulad ng pinag-usapan natin, kaso aanin na lang natin. Babaguhin na lang natin yun. Ano tanong mo? Go. Paano ba, sir, yumaman ng mabilis? Hindi ang konsepto ng pagyaman, brother, sa pabilisan. Manapa, maling tanong yan eh. Bakit? Kasi ang sabi sa Biblia, ang nagsisipag nasang yumaman ay nahuhulog sa samot-saring tuksong haling at nakasasama. Masama yung nagmamadali kang yumaman. Yung mga nagsisipag madaling yumaman, delikado yan, brother. Delikado yan. Kung di mo napapansin, tinan mo, ano nagiging ending ng mga nagmamadaling yumaman? Alin lang naman sa dalawa yan eh. Either nagpapanggap na mayaman, aakit sa social media, panggap na mayaman, tas mai-expose sila doon, o sasali sila sa networking, tas mai-scam sila. Ganun nga. Oo. Ano na rin, sir, ako kasi, na ganyan na rin ako eh. Wala pa rin Scam na tatalo ako. dun sa dahan-dahan, brother. Kung di mo nakita kung paano ko binuo tong Project 1M, bago nagsimulang pumasok yung tagbe-20 mil dito, kada araw, katulad ngayon, ngayong araw, ang kinita namin nasa mga 26,000, 27,000 eh. Siguro malinis na sa 26, hindi malinis, gross kasi yun eh, gross yun eh. Yung benta namin ngayong araw nasa 26,000, mas sigurado yung kaysa sa 27. Kasi binibilang ko yung pera dito plus yung GCash nasa mga 20, boundary ng 26, 27 eh. Ngayong araw lang yun. Benta yun. Hindi yun yung malinis na kita na neto hindi ganun. Pero yun yung benta. Pero bago kami makabenta ng ganun, nagsimula muna kami ng 3,000 lang muna dito sa Domsa. Mas malaki pa nga yung kinikita dati ng barangay kaysa dito sa Domsa eh. Partida, nandito na ako nun ha. Kung nasubaybayan mo, 2,000 lang to, 3,000 lang yung kinikita rito sa Domsa dati. Napanood ko nga yung sir, yung umpisa mo yung sa sinigang sa barangay nyo ata yun. Yung unang araw nga namin doon, parang hindi ko nga maalala, parang 1,000 lang yata kinita namin doon. Hindi nga kita yun eh. Sasabi ko, benta. 1,000, 2,000. Basta ganun, wala pang sigurado ako 100% wala 3,000 yun. Yung pinakaunang araw namin. Tapos, unang linggo na, hindi pa tumutungtong ng 5,000 yung benta. Grabe, as in, sobrang liit talaga. Kulang na kulang pa para sa puhunan to the point na nabubulokan kami ng karne. Isang 25 kilos na karne kasama ng 25 kilos na tabat, 50 kilos total, umaabot sa amin ng halos 1 linggo. Ganon kami nagsimula. Halos 1 linggo tumatagal yung karne. Tapos dumarating na sa puntong nagtatapong kami ng karne kasi nabubulok yung karne. Ngayon, halos 50 kilos kami kada araw. Saan yung pwesto mo, sir? Nandito kami sa Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono Rizal. Ang uno. Domsa Viewpoint. Sa Katarungan Village ako dati. Good, ayos. Yung sekreto sa tinatanong mo, brother, consistency kasi. Kailangan, alam mo ginagawa mo, tuloy-tuloy ka sa ginagawa mo. Tapos nag-iipon ka tuloy-tuloy. Yun na mismo, yung Pangalawang tanong, sir. Teka, kompletuhin ko lang. Yung 3 pillars ng Project 1M. Tatalinuhan mo doon sa ginagawa mo, tatrabahuhin mo ng gusto, tapos pag-iipunan mo hanggang makarating ka na 1 milyong piso. Hindi siya komplikado on paper, nagiging komplikado lang yan sa araw-araw. Kaya nga ang number 1 na step, tatalinuhan mo muna eh. Yun ang number 1 na step. Ang number 1 na step, tatalinuhan mo muna. So, ibig sabihin, every now and then, makakachamba ka ng mga pagkakamali, katangahan, kabubuhan. Katulad ng mga kabubuhan ko dati, siguro nakita nyo naman yun, bulok yung karne. May mga ibang pagkakataon, kasalanan ko. May mga ibang pagkakataon naman, nasunog yung taba. Putang inang yan. Alam mo,
Sobrang bobo ko rito sa putang inang ginagawa ko na to. Sobrang tanga ko rito na wala talaga akong malay sa konsepto ng pagluluto ng pambenta. Sabi ni Chef Anthony ang tagal na daw niyang chef, first time lang daw niyang nakarinig ng taba na nasunog. Tang inang yan. Kasi ang normal daw kasi sa taba, kapag ka sumobra na overcook na, napiprito lang daw yun. Pero yung sa akin daw, sobrang bobo ko nasunog yung taba. Sabi ko, tang ina. Wala naman ako magagawa. Kailangan ko talaga aminin bobo talaga ako eh. Diba? Hindi ko talaga alam Yung kung ano mo, ginagawa Sergio, ko. kailangan mo na adjustment. Oo, natutunan ko na rin kung paano. Hindi ko pala dapat iwan talaga yung taba na niluluto. Kahit sobrang dami pang tubig. Kasi sobrang daming tubig nun eh. Sir. Yun eh. In case hindi nyo alam, nilalaga yung taba. So, di nilalaga yung taba, ang daming tubig. Pumunta kami ng palengke. Pagbalik namin, putang ina mo, halos masunog yung bahay. Sunog na yung taba. Tang inang yan. Di doon, lugi ka na doon. Lugi na agad doon. Ang kapal nung taba na yun eh. 20, kung hindi ako nagkakamali, parang 5 kilos yata. Yun yung mga panahon na pinapachipa-chipa namin na yung luto, pachipa-chipa. Wala pa kaming, hindi pa kami naka-production noon na tipong bultuhan yung luto tapos lalagay sa freezer. Hindi, dati, nilalagay namin sa freezer yung hilaw. Ganun yung sistema. Tapos, kukuha lang kami ng parang 2 kilos, ganun, 5 kilos. Tapos yun lang ilulutuin namin, tapos yun lang din para doon sa araw na yun. Pero tangina, sobrang bobo ko talaga nun, puta, nasunog yung taba. Partida, nilalaga yun, ha? Nilagang taba, naging sunog. Sobrang bobo. Tangina, hindi ko makakalimutan ang kabobohan ko nun, eh. Kailangan nyo kasing makita yun, hindi ko itinago sa inyo yung mga katangahan ko nun, mga kabobohan ko nun. Hindi ko tinago yun. Para makita ninyo na kahit gaano katalino isang tao, pagpapasok ka sa isang industriyang wala kang malay, kailangan mo talagang tanggaping bobo ka talaga doon para matuto ka. Hindi ka pwedeng magdunong-dunungan. Hindi ka pwedeng magdunong-dunungan. Tatabaan mo utak mo, ang ibig sabihin nun, kailangan mong i-acknowledge na bobo ka pa talaga, pansamantala, doon sa kung ano man yung bagong industriyang pinasok mo. Hanggang sa matuto ka, kasi nga, tinatalinuhan mo nga. Tapos yung natutunan mo, tatrabahuhin mo ng gusto, tapos mag-iipon ka ng gusto hanggang umabot ka na 1 milyong piso. Gets mo? Yes, sir. Yun. Wala talagang sir, wala talagang perfecto sir na tao talaga. Well, ibang pag-uusap yung tungkol sa Biblia. Sa Biblia kasi may perfectong tao, ang dami nila eh. Baka hindi mo lang alam. Hindi ka nagbabasa. Si Job, uno-uno. Ay. Oo. Ay, hindi ako nagbabasa sir ng Yun nga, sinasabi ko. Pag magbabasa ka ng Biblia, maintindihan mo, maraming taong perfecto. Marami. Hindi lang, ewan ko, hindi lang kasi talaga alam ng mga tao kung anong criteria ng perfection sa paningin ng Diyos kung Biblia ay pagbabatayan. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Pwede ba sir, humingi ng opinion mo about sa kung nahihirapan ka na makahanap talaga ng trabaho para sa iyo, tapos dahil sa mga previous background mo, mga ganyan. Di wag mo nilagay sa resume mo yun. Ibigay na saan ako lulugar? Diretso, wag mo nilagay sa resume mo yun. Ganun. Pero matuto ka magbagong buhay. Kasi tigilan mo kasi kakagawa ng kagaguhan. Tignan mo, hinahunting ka tuloy ng kagaguhan mo. Diba? Kaya nga sir eh. Alam mo, pag bibigay ko sa basic principle ha. Bigay ko sa inyo basic principle mga bobo ha. Bigay ko sa inyo basic principle tungkol sa paggawa ng kagaguhan ha. Bibigay ko sa inyo basic principle pagdating sa paggawa ng kagaguhan. Pag gagawa kayo ng kagaguhan, dapat parehas kayong makikinabang. Pag gagawa ka ng kagaguhan, dapat pinagkasunduan yung dalawa. Hindi ikaw lang mag-isa gagawa ng kagaguhan. Tapos, yung kagaguhang ginawa mo, ikaw lang ang nakinabang, tapos yung kabilang panig naghahabol ngayon. Putang ina mo, maniwala ka sa akin, kakaproblema ka talaga dyan. Tingnan mo, diba? Nga sir eh. Pag gagawa kayo ng kagaguhan, dapat pinagkasunduan nyo. Bawa, katulad kayong dalawa mag-asawa, hindi ko sinasuggest ito. Kayong dalawa mag-asawa, mag-inom tayo ngayon ha. Tayong dalawa, mag-iinom tayo ha. Diba? Pinagkasunduan nyo. Pero ikaw lang makikipag-inom, kasama mo mga tropa mo, may mga babae pa ron. Putang ina mo, magkakaproblema ka talaga dyan, Brad. Kakaproblema ka talaga dyan, maniwala ka sa akin. Pag gagawa kayo ng kagaguhan, pagkasunduan nyo kasi. Parang tangat tong mga to. Kayo lang kasi nakikinabang. Sakim kasi kayo. Gusto nyo, sarili nyo lang masaya eh. Tapos si Angel, akala niya sarili niya lang masaya. Bobo, gago, ngayon pinakikinabangan na kita, ginagawa kita marketing stunt, ulul. Tangina mo ha. Nakakaw ka pa sa akin ha. Sir? Sa Biblia, sino ba yung mga bobo na doon? Na alam mo? Madami. Yung naniniwalang walang Diyos. Sa Biblia pag-usap natin ha. Yung naniniwalang walang Diyos, ang sabi sa Biblia, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. O yun.
Marami yan. Kailangan talaga aralin mo, sir, kahit pinanganak ka na Katoliko, na hindi mo naman kasalanan na pinanganak kang Katoliko, kailangan talaga aaralin mo ba lahat? Kasi Halimbawa, ako rin naman bininyagan din naman ako sa Katoliko Medyo late nga lang kasi 6 na taon na ako nun Tapos tanong nung pare, alin po dito yung bibinyagan? Nung tinuro ako, sabi niya, uy, malaki na yan 6 years old na ako nun, laki ko na nun. Kinarga pa ako. 6 years old na ako nun Ang dahilan naman kasi kung bakit ako pinabinyagan nun, kasi papasok ako sa Catholic school. Papasok sa Catholic school, tapos hindi naman Katoliko. Hindi pumayag. Di pinabinyagan ako, inura-urada yung binyag ko. Ganon yung nangyari, 6 years kahit old wala na ako kang alam sa pinabinyagan. ano nun, sir, Wala talaga ako kahit alam wala kang nun. alam sa kahinatnan. Wala talaga Kasi ako alam nun. Basta ang alam ko lang, papag-aralin ako sa isang school. Yun lang alam ko. Pero yung binyag-binyag, wala akong malay dun. 6 na taon lang ako Ano ba naman? Ang alam ko lang nun, maglaro. Sana hindi mapalo. Yun lang alam ko. Kasi, sir, magulo. Magulo kasi kung paniniwalaan mo lahat Meron tayong Muslim, meron tayong Iglesia ni Cristo, di ba? Meron tayong saksi ni Jehovah. Kung paniniwalaan mo lang, Ako, di ba, ako diretso, ganito na lang. Basahin mo na lang yung mga libro. Kasi pagka naniwala ka sa mga tao, hindi mo naman sigurado kung tama ba talaga sinasabi niyan o mali Yun nga mabigat Tinan mo, lalo na sa Kristyanismo, ang bigat Ang hirap hanapin ang totoo sa Kristyanismo kasi tinan mo, lahat sila, pare-parehas ang batayan, Biblia. Lahat sila magkakakontrahan sa isa't isa, lahat sila magkakaaway, lahat sila, pag tinanong mo kung anong talata, halos lahat merong talatang sasabihin. So, ang hirap na yung ipitin. Maliban na lang, talagang basahin mo talaga mismo yung buo talagang aklat ng Biblia. Swerte ko, nakaraming ulit ako ng basa ng Biblia. Ngayon naman, syempre, dahil, alam mo yun, kahit pa paano, medyo bihasa-bihasa na ako ng bahagya sa Biblia. Ayoko naman sabihin expert. Hindi, I will never say that. Pero kahit pa paano, ayokong gamitin yung salitang bihasa. Sorry, I take that back. Ang sasabihin ko, kahit pa paano, nakakabisado na ako ng mga talata. Tapos kahit pa paano, naiintindihan ko na ng kapiraso yung psychology at saka yung logic ng Biblia. Ngayon, ang inuunawa ko naman ngayon, Quran naman. Bagong subject naman ako ngayon kasi Biblia, mahabang panahon na akong nag-aaral dyan Ito ngayon, sinatsaga ko yung basahin kakapal-kapal na libro na to. So, marami pa rito mga iba pang libro na tungkol sa Islam. Assalamualaikum. Walaikum salam, brother. So, Muslim ka ba? Hindi, sir. Okay. Ayun, so inaaral ko ngayon yung tungkol doon sa tungkol sa konsepto ng Islam. Kasi sa sarili ko kasi, sir, ngayon wala akong parang sa napag-aralan ko, stop yung sa akin Basta naniwala lang ako na may God, tapos stop yung mga sa akin, mga religion Hindi, basahin mo yung mga libro, brother. Sa napag-aralan ko lang. Basahin mo yung mga libro. Kasi may mga naunang kinausap daw syempre, yung mga taong naunang kinausap, it's worth reading. Kasi kinausap daw sila Di ba? Kinausap daw sila Kaya tignan mo ngayon kung legit ba yung pagkakakausap sa kanila o hindi. Basa. Kaliwat ka ng basahan, ganun. Hindi naman ganun kakomplikado Ano ba naman, 60 years ng buhay mo, pambira ka, sa 10 minuto lang na basahan, hindi mo pa mapagbigyan. Di ba? Ako yung kasi, sir, ako yung tao na... Bahala ka na ako ng trip mo. Sir, ako kasi yung tao na, sir, yung tao dun, yung hindi sa pansarili lamang sa akin. Pinag-aaralan ko rin yung ng iba. Kasi, kung nagkakagulo-gulo sila sa isang isang kaya nga, para nga wala nang problema. Basahin mo na lang mismo yung sinulat nila. Yung mga librong sinulat. Yung mga librong sinulat, basahin mo, tsagain mong basahin. Mo, para katulad ni Rizal. Kaya si Rizal, alam niyang kontrahin ng Katolisismo Bakit? Binasa niya buong Biblia Kaya sabi ni Rizal dun sa isa sa mga sulat niya, wala raw banggit si Moises o si Kristo ng tungkol sa purgatorio. Bakit? Binasa niya buong Biblia. Alam niya ngayon, yung dalawa na yun ang tagapamahala ng dalawang tipan. Yung luma at saka yung bago. Komo alam niya yung dalawa na yun, ang tagapamahala ng luma at saka ng bago, para masabi mong walang banggit tungkol sa purgatorio, binasa niya buong Biblia. Nakita mo? Hindi naman ganun pero ba't hindi pa rin, sir, ba't hindi pa rin si Rizal, ba't hindi pa rin naligtas sa kapahamakan na kagagawa ng tao? Ano ba kasing nasa isip mo? Ano ba? Nasagipin ba siya ng Diyos doon? Yung bala, gano'n. Whoop! Ano ba, iikot ba yung bala para tumama sa mga praile? Hindi ganun yun, brother. Hindi ganun yun. Nakatakda sa bangka. Temo, kaya nga sabi ko sa'yo, magbasa ka nga kasi ng Biblia Ang nakasulat kasi sa Biblia, sa isang talata ng Ebreo, nakatakda sa mga tao mamatay na minsan.
Yun ang nakasulat eh. Nakatakda sa mga tao, mamatay na minsan. So it doesn't matter na kung ano pa cause of death mo, nakatakda talaga sa'yo, mamamatay ka talaga bilang tao. Mamamatay ka talaga. Oo. Wala naman taong mula nung nagsimula sa katawan hanggang ngayon buhay pa rin siya. Pag nakakita ka ng taong tinutubuan siguro sir, ng puno ng bulak sa batok niya, ganun. O yun, siguro maiintindihan mo So, na, kahit matanda na tong putang inan to. Sobrang tanda na ito, tinutubuan ng puno sa batok. Kahit pala sir, gaano ka maka-Diyos or darating tayo sa kamatayan. Kapag oras mo na, ganun. Pagka oras mo na talaga. Oo. Kahit ano pang kabanalan natin. Yung spammer dyan sa TikTok, i-minute ko muna minute ko muna yung spammer. Pagka ulit, block na natin. Yung spammer, mahahaba yung natatabunan na yung mga ibang comment eh. I-minute ko muna. Okay, follow-up question, brother. Tawag dito sir, isa mga gumagawa sir ng mga masama sa kapwa, di ba? Ano ba yung dapat natin doon? Patawarin natin o pagbigyan natin yung mga gusto nila? Ako, I suggest patawarin, pero hindi ay ibig sabihin nung pababayaan mong gawin niya ulit yun. Iaalis mo na sa kanya yung pagkakataong magawa ulit yung mga bagay na ginagawa niya. Ganon. Hindi naman ganun kakomplikado yung brother. Halimbawa, isipin mo yung ganito konsepto ha. Halimbawa, ako nanakawan, nakalagay doon sa ilalim ng kama. Pag ako nanakawan ulit, nilagay ko ulit sa ilalim ng kama, tanga-tangahan ko naman nun. Gets mo? Diba? Gets mo? Ganon yung konsepto. Ganon yung konsepto. Parang ulit-ulitin ka na lang. Isipin mo yung konsepto na, okay, sige, pinatawad kunyari si Angel, pinatawad si Angel, okay, pinabalik uli sa bahay, tapos pagbalik sa bahay, nakalagay uli sa ilalim ng kama yung pera, putang ina. Kaya nga, siguro sir, yung mananakit uli sa akin, kasi nakaranas ako ng wala ka namang ginagawa, tapos, parang trip-trip lang nila. Lumantugtugin na yan. XO pa ng barangay, XO pa ng barangay, tapos... Hindi mapantrip yan. May nakitang probable cause yan, kaya ka nabalasa. Hindi, sir. Brother, maniwala ka sa akin. Matagal ko ng mga tropa yung iba't ibang mga lugar ng mga barangay. Talagang nambabalasa talaga sila. Nambabalasa talaga sila, lalo pag hindi ka taga ron. Talagang nambabalasa talaga sila. Tapos, hindi mo nga kilala, sir. Tapos, nag-gym ka lang. Yan na nga, mismo yun. Baka kasi balagbag ka sumagot. Pag balagbag ka talaga sumagot, makakatikim ka talaga. Hindi sir, hindi ko nga siya kilala. Brother, walang tao, for no apparent reason, lumapit sa'yo, sinapak ka. Tapos XO pa ng barangay yun. Matotrouble sila ron. Hindi ako maniniwala sa'yo dyan, brother. Sige, salamat sa oras mo. Thank you. Yes, sir. Okay, next tayo. XO ng barangay, pagbibintangan mo ng ganun, no apparent reason, natrepang ka lang. Lumang tugtugin na yan. Sige, next tayo. Maui, good morning. Taga saan ka? Loose trick ka lang. Loose trick. Itulog mo na yan, caller. Loose trick ka lang. Maui, good morning. Taga saan ka? Wala, next tayo. Next. Bilhin Shop. Bilhin Shop. Okay ito ha. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Antipolo, sir. Thank you. Gurens. Salamat. 1 hour 7 minutes na pala tayo. Mukhang last caller ka na. Sige, ano tanong mo, brother? Tungkol to sa sir, sa kung ano ba yung much better, mag-abroad ba o mag-negosyo na lang dito sa Pilipinas? Hindi ko masasagot yan kasi di naman kita kilala. Pero I strongly suggest kilalanin mo sarili mo kung pang-empleyado ka ba o pang-negosyo ka. Tapos tignan mo rin at the same time kung meron ka bang pamilya, as in anak, asawa, na maiiwanan dito kasi malamang hindi na kayo niyan pag uwi mo ng Pilipinas, isama mo na rin baka sira na rin buhay ng anak mo pag uwi mo ng Pilipinas. May anak ka ba? May asawa ka? Meron, sir. May kalibin ako tapos dalawa yung anak ko. Sa kanya? Yes, sir. Yes, sir. Tama. Okay. So, malaki possibility na pag uwi mo ng Pilipinas, hindi na kayo. Kasi alin lang naman sa dalawa yan eh. Either siya yung magloloko o ikaw yung magloloko o yung mga anak ninyo magloloko.
Ganon yun. Sabagay, tama ka dyan, sir. Oo. Sige, sir, salamat. Thank you. Okay, ayun, mukhang resolbado na yung problema mo. Sige, maikli yung isang piraso na yun. Parang konti lang tulog nito. Hindi, sakto naman. Nagkasakit lang ako nito nakaraan, kaya medyo malalim yung mata ko, tsaka parang medyo hawas yung pisngi ko. Nagkasakit ako nito nakaraan eh. Ang sama talaga ng pakiramdam ko eh. Buti na lang ka mo. Swerte kasi, syempre, alam ko rin yung gagawin. Ayun, isang araw lang tumagal. Kahit, tangina. First time yun sa, sa buong Project 1M, ganun kalala. Sumuka ako. First time yun, sa sobrang tindi ng hilo ko, sobrang tindi ng sakit ng ulo ko, sumuka ako. First time yun sa buong Project 1M, mula nagsimula akong Project 1M. First time. Okay. Last na to. Last. Sana lang. Last na. Medyo maganda-gandang tanong dapat. Para maganda yung ending natin. Miguel, salamat. Get well daw, sabi. Firemaster Ryan. Good morning, brother. Good morning, brother. Taga saan ka? Gaya pa rin ng dati. Dito pa rin ako sa Caribbean. Caribbean pa din. Ganda-ganda talaga niyan lugar mo na yun. Nakakaingit kayo, no? Okay. Naka-recover ko lang din galing sa masamang pakiramdam eh. Naririnig ko nga, iba yung boses mo ngayon eh. Ano tanong mo, brother? Paano po ba malalaman ng isang tao na sa langit po talaga yung punta nila kapag mamamatay na sila? Sa Quran, hindi ko pa masasagot diretso. Pero sa Biblia, hindi ganun ka-komplikado. Sa Biblia kasi malalaman mo eh. You will know. 15:1. Ito na lang hingin ko sa inyo. Huli na to. Ngayong araw. Pilipinas, pahingin nga ako sandali ng atensyon nyo. Sa akin muna sandali atensyon nyo. Kasi importante to. I want to give as much drama to this as possible. Gawin natin medyo dramatic ito. Itong ending na to. Akin muna sandali atensyon ninyo. Share nyo muna tong post na to. TikTok, pahingin muna ako kahit mga 40,000 hearts lang. Pahingin muna 40,000 hearts. Sobrang importante nito. Diretsahan, sobrang importante talaga nito. $40,000 hearts lang, pahingin 40,000 hearts. Tapos paki-share nyo tong live na to. Ganda ng tanong. Tanginang ganda ng tanong. Fuck. Paano mo malalaman kung maliligtas ka? Ganda ng tanong, sobra. Alam mo, nalilito maraming tao dyan eh. Halos lahat ng tao nalilito dyan eh. Kaya nga, brother. Alam mo, I spend most of my I spend most of my time being silent. Ito hindi alam ng maraming tao ito eh. Wala masyadong maraming mga taong nakakaalam nito eh. Ang nakakaalam lang nito yung mga kasama ko sa bahay ngayon. At saka yung minsan panahong mga nakasama ko sa bahay. I spend most of my time being silent. Oo, naririnig mo ko sa social media, ang ingay-ingay. May mga bang nagreklamo pa, ang ingay ng bunganga mo. Diba? Pero, totoo, I spend most of my time being silent. And now, ngayon, itong sandaling panahon lang ng katahimikan, sandali lang yun eh. Yung sinabi ko lang sandali na i-share ninyo, tapos tumahimik ako sandali. Tangina. Minsan naiisip ko nga sa sarili ko, sino naman ako? Yung mga komplikado sa inyo, simple sa akin. Tangina. Minsan napapailing na lang ako eh. Tignan mo, halos lahat ng tao na mga problema dyan eh. Paano mo malalaman kung maliligtas ka? Diba? Paano mo malalaman nga naman kung maliligtas ka? Ang gulo eh. Sabi nila, basta hindi ka daw gumagawa ng masama. Talaga ba? Ikaw rin mismo, duda ka dun eh. Basta gumagawa ka daw ng mabuti. Talaga ba? Ikaw nga mismo, duda ka rin dun eh. And when I say ikaw, ang ibig ko sabihin, lahat na nakikinig. So, isipin mo look into this possibility. Diba? Look into this. Sobrang dami ng patay na tao.
Approximately, sabi ng mga scientifico, when you do the research, somewhere close to 100 billion individuals na yung patay. And we only get to live for an average of somewhere near 60, ganun, 70. Ngayon nga parang, ewan ko hula ko lang Metro Manila siguro, within Metro Manila, swerte ka na maka-50 Halos wala akong makitang senior citizen sa Metro Manila, diretso. Halos wala akong makitang senior citizen. Sabi daw nila, average lifespan daw dito sa Pilipinas, 69. Siguro, pag sinuma mo, kasama pati mga malalayong probinsya kung saan mahahaba pa yung mga buhay nila. Kasi natural yung resources nila. Diba? Pagkain nila, galing lang sa likod bakuran, tinanim nila, ganun. Hindi masyadong kumakain baboy. Diba? Pero pag sinuma mo yung Metro Manila lang, duda kung abot ka ng 69 dun average. Kasi sa dami na nakikita kong mga nakaburol na 20, 30, 40, 50. Alam mo, halos wala na nga ako makitang nakaburol na senior Diretso, halos wala na ako makitang nakaburol na senior. Kayo ba? Nakakakita pa ba kayo ng nakaburol na senior dito sa Metro Manila? Diba? Pansin nyo, ang Metro Manila, halos hindi na averaging. Manghuhula lang ako. Wala akong statistics. Pero halos, totoo, hinahanap ko ay statistics yan Kung merong statistics ng average lifespan ng mga taga Metro Manila, duda akong abot ng senior yan Duda talaga ako aabot ng senior yan I have a strong feeling na kaya hindi naglalabas ng ganong klase ng statistics kasi yung retirement age, 60 years old. Maiiwasan mo na magbigay ng retirement pay sa mga tao kapag ka 60 years old pa rin ng retirement. Diba? So makakatipid ka ngayon bilang gobyerno pag hindi ka bigay ng retirement sa mga matatanda mo. Pero tignan mo, Pilipinas, ako, napansin ko sa Metro Manila, halos wala akong nakikitang mga senior citizen. Halos wala. Hindi ba katulad ng mga maliliit na bata? Ang dami. Mga 20, ang dami. 30, ang dami. 40, pakunti na ng pakunti 50, halos konti na lang din Pero ang senior talaga, halos wala talaga akong makitang senior. Ano tamo? Ang tanong, sipin mo, hindi naman ako katandaan. Pero sa dami ng mga taong sobrang uncertain sa sarili nila, swerte ako. Hindi ako naniniwala sa swerte, pero I will say chamba. Chamba. Yung chamba ko na hindi ako nanghuhula tungkol sa usaping kaligtasan, yung chamba ko. Chamba lang talaga Hindi ako nanghuhula tungkol sa usaping kaligtasan. Kristyanismo pag-uusap natin Kristyanismo. Kasi sa Kristyanismo, malinaw Wala lang talaga halos magbasa ng mga lumang libro Hindi ko nga maintindihan bakit ayaw nyo magbasa Siguro sa katamaran, sasabihin walang oras, hindi totoong wala kang oras. May oras kang tumagal lang 1 oras sa CR para maglulo lang. Di ba? Gets mo yun? Yung may oras ka na, alam mo yung maglaro o kung ano may nasa isip mo. May oras ka na tumambot, walang ginagawa. Diba? Ako nga personal, may oras pa ako mag-ML Isipin mo, sa busy meron akong personal na hanap buhay ko na halos very minimal na yung supervision, tapos Project 1M, tapos yung personal na problema ko pa, tapos yung kasintahan kong iniwan ako. Tapos, ang daming mga bagay na tumatakbo sa akin Pero meron pa rin akong oras para mag-ML, may oras pa rin ako para magbasa. Ngayon, sinisingit ko na sa oras ko magbasa. Isipin mo yung, there's no such thing as busy. There is no such thing as busy. Hindi ako naniniwala sa ganung busy ako. Hindi lang talaga priority yan para sa'yo. Yun ang sigurado ko, hindi yan priority para sa'yo. Pero ako kasi priority para sa akin, yung malaman ano ba talaga requirement ng gumawa sa akin. Yun yun ang number 1 sa akin Ngayon, tumatanda na kasi ako siguro Ewan ko. Siguro dahil tumatanda na ako. O siguro dahil masyado ako masamang tao dati. Ewan ko. Hanggang ngayon naman samang tao pa rin naman ako Pero meron akong swerte. Meron akong chamba. Na yung natsambahan ko, hindi katulad ng tsamba ng ibang puro pera lang. Yung iba nakakadiri, puro pera lang talaga meron sila To the point na masamang tao na nga sila dahil sa pera Nagpapanggap silang mga successan. Habang meron naman silang personal na problema, iba rin naman yung problema nila sa problema ng ibang tao. Pare-parehas lang naman tayo may problema. Mas mukha nga lang silang may pera. Pero in case hindi nyo alam, yung maraming nagsasuccessan dyan, wala naman talagang pera
When I say walang pera, oo, meron niyang cash. Pero yung utang nila, mas malaki kaysa sa cash nila. Yun. Hindi nyo lang alam. Pero kilala ko naman sila personal eh. Kilala ko sila personal. Iba dyan, influencer pa nga eh. Mas malalaki yung mga utang nila kaysa sa cash nila. Ngayon, swerte ako. Isa sa mga pinakamalalaking swerte ko, yung meron akong naiintindihang bagay na hindi naiintindihan ng masyadong maraming tao. Kasi alam mo, sabi ni Kristo yun eh. Hindi nga ako makapaniwala, sabi niya yun eh. Yung mga bagay na namamalas ninyo, ninasa, pinilit ng mga makakapangyarihang tao at mga hari. Pero sa inyo, ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian. Ngunit sa kanilang nangasa labas, lahat ng bagay ginagawa sa talinhaga. Meron akong malaking swerte. Meron akong naiintindihan na hindi naiintindihan ng iba. Ang meron lang man sa akin, sipag. Wala namang iba eh. Yun lang naman na meron eh. Matyaga lang talaga ako, masipag lang talaga ako magbasa eh. Yun lang na meron sa akin. Masipag akong makinig, masipag akong magbasa. Ngayon, tungkol doon sa tanong mo, kayo na humanap, tapos ilagay ninyo dito. Google nyo. Lalabas kayo sandali, Google nyo, tapos itatype nyo rito. Copy-paste lang yan. 15:1 ng unang Korinto. Sige, go. 15:1 ng unang Korinto. Tapos ako babasa. Tatype nyo lang. Unang Korinto, 15:1. Ang version na ginagamit ko, yung version na isinalin galing sa King James Version, yung ang dating ang Biblia. 1900 something yun, 1906 yata, hindi ko maalala. Yung ang Biblia ang pangalan nun. Ang Biblia. Yan. 15:1 ng unang Korinto. Ako babasa. Type nyo nga dito. Type nyo dito. Okay. Antay tayo na magpo-post. Antay tayo na magpapaskil. Ako babasa. Kasi sabi ng mga pastor-pastoran dyan, manampalataya ka lang, ayan, oh. Manalangin ka lang. Masasalba ka na. Ngayoy, eto, babasahin ko sa inyo. Ito. Unang Korinto, 15:1. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa 2, pag binasa mo, sa pamamagitan nito ay ligtas kayo. Nakabisado ko nung ngayong talata eh. Kung matyaga ninyong iingatan ng mga bagay na isinulat ko sa inyo, na ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Yung ebanghelyo, pag sinusunod mo yung ebanghelyo, pag alam mo yung ebanghelyo at sinusunod mo, ang sabi ni Pablo, sa pamamagitan nito ligtas kayo. Kung may kondisyon, matyagaan ninyong iingatan. Maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Diba? Yung walang kabuluhang pananampalataya, sumasampalataya ka, di ka gumagawa. Diba? Kung papaanong ang katawan na hiwalay sa espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa ay patay. Yeah. Alam mo, isa sa mga pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa buhay, swerte ako dito.
Swerte. Ang isa sa mga pinakamahalagang natutunan ko sa buhay, yung panahong nakita ko pa yung pagtanda na naghahanap na ako ng Diyos. Naghahanap na ako ng dahilan kung bakit ba ako nabubuhay. Kasi, we can always make money. We can always make money. You're right. Pera talaga importante. Pera. Kayabangan. Sige, pwede. Kasi, pagka may pera-pera ka, makabili ka kotse, ganun, sports car, bahay, malaki. Magandang background, diba? Hindi ka tulad nito, bulok yung background, diba? Pero, at the very back of my mind, if you look at the statistics, ang general majority ng tao namamatay na mahirap. At imposibleng hindi naman alam ng Diyos yun. Imposibleng hindi alam ng Diyos yun. Na ang general majority ng mga tao namamatay na mahirap. Ngayon, kung ikaw ang Diyos, gagawin mo bang batayan yung yaman sa pag-akyat sa kabilang buhay? Diba? Think about it, people. Think about it, Philippines. Kung ikaw ang Diyos, gagamitin mo bang batayan yung yaman sa pagtawid sa kabilang buhay? Wala namang kwenta yan eh. And when I say walang kwenta, pag tungtong mo sa kabilang buhay, those are just pieces of paper. Those are just pieces of promises. Mga pangako lang yan galing sa Bangko Sentral. Na yung pangako na yan, mababali yan pag nasira ng gobyerno ng Pilipinas. Na-invade tayo ng ibang bansa. Wala nang kwenta yung pangako na yan. Yung pangako na, ito yan eh, Itong pera na to, ito yan, Pangako ito eh, pangako. Ito, iba't ibang mga papel na katibayan ng pangako. Ayan. Iba't ibang papel na ang katibayan pangako. Pangako. Anong pangako? Na itong papel na to, na merong nakasulat na 1000, 1,000, ibig sabihin, 1,000 pesos na halaga ng papel, makakakuha ka ng 1,000 pesos na halaga ng goods na kapalit na itong papel na to. See? Ito, 1,000 pesos. Yang pangako na yan, mababali yan. Yung pangako na yung papel na yan, kaya mo pang ipagpalit sa kahit na anong bagay, mababali yan. As soon as masira yung bansa natin. As soon as masira ang gobyerno, as soon as masira ang bansa, nababali na yan. Tapos babalik pa rin tayo sa primary means of exchange, which is yun nga yung gold, yung silver, precious metals, precious stones. Tapos pagdating ng paghuhukom, obviously, hindi naman na importante yung precious metals and precious stones mo. Diba? Hindi naman ganun kakomplikado buhay. Meron akong isang malaking swerte. Yung komplikado sa iba, hindi ganun kakomplikado sa akin. Swerte. Hindi ko nga ma-credit sa sarili ko yun. Sige, sipag, okay, that's one. Pero kung hindi naman binigay na sa'yo ng Diyos yun, sino ka naman? Kahit magsipag ka pa. Diba? Kung hindi binigay sa'yo ng Diyos, kahit magsipag ka pa. Bakit? Yung mga pastor ng mga malalaking religion, nagsisipag din naman yan. Diba? Sisipag nga nila eh. Isipin mong gawa sila ng gawa ng teksto. See? Pero mo, yung para katulad nila Bugoy, nakita mo, sobrang sipag yan eh. May two joints dito ako nakikita sa TikTok eh. Bugoy. Tingnan mo, nung hinamon ko ng debate, pumalag ba? See? Masisipag din naman yung mga tao na yan. Sila nga nagtuturo ng hustle at saka grind. Nakikita mo, may record ng kanta, gawa ng music video, masisipag sila. Pero tingnan mo, usaping pag kabilang buhay, kaligtasan, hindi credible na mga tao yan eh. Sinubukan ko ang hamunin, nakita mo, pumalag ba? Imposible namang hindi nakarating sa kanila yun. At sumagot sila. Sumagot si Bugoy doon sa programa ng B2G. Ang sabi, hindi daw siya interesado eh. Maliban na lang siguro, boxing daw yun o paggawa ng pera, hindi daw siya interesado doon sa ganun. Yeah. See? Meron akong isang malaking swerte. Ang swerte ko sa buhay, yung kayamanan ko, hindi yung mga bagay na nandito sa lupa.
Na pagkamatay ko, wala na rin namang kwenta. Pag-aagaw-agawan lang ng mga buhaya. Pag-aagaw-agawan lang yan ng kung sino-sino. And that's okay. Bakit? Wala naman ako dito para makita pa kung sino-sino yung mga nag-aagawan at nagpapatayan para sa konting bagay na meron ako nung panahon buhay pa ako eh. Diba? Hindi na importante yun. Ang pinaka-importante sa akin yung journey ko sa kabila. Ang pinaka-importante sa akin yung pagtawid ko papunta sa kabila. Ngayon, habang nandito pa ako, I am living my life as if today is my last day. And today is probably is. Kasi tinan mo, gaya nga ng paulit-ulit ko sinasabi, wala naman akong bantay dito eh. How should I say it? Matapang lang talaga ako para mag-live dito ng mag-isa, ng open space ito, tas wala akong gwardiya. Gone were the days na may mga bodyguards pa ako. Hindi na ako ganun. Hindi na ako yung katulad ng dating may mga bodyguards pa. May entourage na nakasunod sa akin, na may mga nag-aasikaso sa akin, may mga secretaries pa, at marami po akong secretary minsan panahon. Alam yan ng mga nakasama ko. May entourage ako ng mga taong nakasunod sa akin kung saan man ako pumunta. May mga bodyguards pa. Pero gone were the days. Hindi na. Hindi na ako yung tao na yun. Ako na yung tao ngayon na naghahanap ng kapayapaan sa kabilang buhay. Ako yung taong naghahanap ng kapayapaan sa kabilang buhay. And I probably am still a bad person. Hindi ko naman maaalis sa sistema ko na yun. Nakakabit na sa akin yung pagiging masamang tao eh. Nasa dugo ko yun eh. It runs in my blood. It runs in my genetics. Hindi nyo lang alam. Wala lang kayong malay. So you probably think that I am a holy person. Obviously not. Diba? Ako pa rin to, yung Chester na siraulong tao. Siguro ang pinag-aiba ko nga lang, nagbabaka sakali ako may pag-asa ako sa kabilang buhay. Kaya naghahanap ako. Naghahanap talaga ako. I am actively seeking to find my stairway to heaven. Yun ang ginagawa ko. I am actively seeking to find my stairway to heaven. At ako lang mismo mag-isa yun. Kasi it is a journey that you have to go through on your own. Oh, people may help you every now and then. Pero I don't trust people as much as I do anymore. Lalo sa usaping relihiyon, tangina, sinungaling ang mga tao. Tangina. Lalo sa mundo ng Kristyanismo, tangina, nukno ka ng sinungaling ang mga putang ina. Nukno ka ng sinungaling. Lalo ng mga pastor, tangina. Ang daming pastor, sinungaling. Marami akong mga napatunayan ng mga sinungaling ng mga pastor. Hindi ko na kailangan patunayan pa sa mga tao. Napatunayan ko na sa sarili ko. Walang sense para patunayan pa sa mga tao. Maliban na lang sila yung humamon sa akin ng debate. Papalagang ko lang sila. Tingnan mo, nung naghamon ako openly, nung tungkol sa ikapo, patunayan nyo sa akin, sa mga pastor, patunayan nyo sa akin na si Kristo nag-utos sa mga alagad ni Kristo, na mga Kristiyano, na mag-ikapo. Patunayan nyo yan, sige. May kumasa ba kahit isa? Ang ginagawa lang nila, stitch lang ng video ko eh. Stitch ng video. Hanggang doon lang kasi kaya nyo. Pero tignan mo, pagka hinamon yan ng debate, at tignan mo kung papalagyang mga yan. Wala ka kasing mababasang ganun eh. Pero ang lakas kasing pagkakitaan yung putang inang tights na yan eh. Di ba? Ang lakas pagkakitaan yung tights na yan. Pilipinas, ingatan mo ang sarili mo. Napakaraming gutom na buhaya sa usaping relihiyon. Ingatan mo ang sarili mo. Delikado usaping relihiyon. Meron lang akong malaking swerte. Yung isa sa mga pinakamalaking swerte ko, masipag akong magbasa. Malas ninyong mga pastor. May lumabas na influencer, hindi naman religious type of person, pero tangina, lintik ang sipag sa pagbabasa. Malas ninyo. Malas nyo talaga. O ngayon, gago, pwede ko kayong i-content anytime. Malas ninyo. Yun. Overall, Pilipinas, I strongly suggest, habang may oras ka pa, habang may panahon ka pa, habang hindi pa nagdidilim yung paningin mo, habang hindi pa pumipikit yung tenga mo, habang hindi pa naglalakbay yung kaluluwa mo sa kabila, habang hindi pa ito yung huling hininga mo,
habang hindi ka pa naghihirapan, habang hindi ka pa napapagod ng husto, habang malakas ka pa. Ang nakasulat sa Biblia, alalahanin mo rin naman ng Panginoon na may lalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw. Ingatan mo ang sarili mo, Pilipinas. Ikaw na rin mismo yung maghanap sa Diyos. Kasi, duda ako na kung meron mang Diyos tapos naghahanap ka sa Kanya, hindi mo makikita. Duda ako. Meron kasing mga tao, kumampante na lang dun sa umaakay sa kanila. Kahit papunta pa sa impyerno yung umaakay sa kanila. Pero yung mga taong naghahanap, duda akong di makakakita yun. Duda talaga akong di makakakita yun. Ang tumutok-tok ay pinagbubuksan. At ang naghahanap ay nakakasumpong. Pilipinas, magandang umaga sa'yo. Mahal na mahal kita.